our kailian. Hindi ko po gusto na sabihin nilang, gusto ko maging congressman dahil kay Congressman Yap. Hindi po. Gusto ko makatulong sa mga kailian ko dahil gusto kong gayahin si Eric. Si Eric Yap na nagmamahal sa amin. Because I want to inspire people. Yan po yung primary goal ko, bakit ako nag-party list noong 2019. Hindi ko po gusto maging politiko. Kaya lang, nung naging caretaker ako, doon na lumabas lahat. Ang mga black propaganda, lahat. Kaya kung titingnan nyo ang Google, from July or June 2019 until December or January 19, 2020, wala kayong maririnig na negative feedback sa pangalan ko. Puro magaganda. Nilabanan natin yung mga peking PWD ID, nilabanan natin yung mga pinapalayang rapist at kriminal dahil sa GCTA ba yun, kung ano-ano man yun. Yan po. Pero nung naging district po tayo, caretaker, lahat po ng propaganda lumabas na. But is it worth it na masira ang pangalan mo dahil naging caretaker ka ng distrito? At the end of the day, I would say yes dahil sa inyo. Dahil sa mga kailian ko na nagmamahal sa akin at minamahal ko, masasabi kong worth it kahit masira ang pangalan ko, basta maibigay ko po ang tulong sa ating mga kailian. And gusto ko rin humingi ng sorry dahil hindi po ako nakapunta sa part 1 ng program. Meron po akong, hindi ko masasabing sakit. Kasi every time na nagpapacheck up ako, okay lahat. But meron po akong acid reflux. Itong acid reflux na to, kung titingnan nyo, mababaw na problema. Pero ang nangyayari po niyan, kagabi hanggang 2:30, nakaupo po ko at hindi makatulog. Iyan po ang problema ng acid reflux. Matagal na po yan, kaya kahit anong kain ko, hindi ako tumataba kasi pag sinumpong ng acid reflux, hindi na naman po ako makakakain, papayat na naman. Minsan tinanong ko, bakit ako nabigyan ng ganitong sakit? Alam nyo, iisa po yung kasagutan. Kasi sa buhay natin, pag masyado na tayong abala, masyado na tayong magaling, masyado na tayong na-overwhelm, meron tayong nakakalimutan. Ano po yung nakakalimutan natin? Lumapit sa Diyos. Kasi po, every time na may gusto kong gawin, katulad po nito, yung mga nangyayari po ngayon, yung mga napapakulong natin ng mga rapists sa probinsya, yung mga ibang pinapahuli natin, lahat ginagawa ko po yun bilang tao, bilang ako. Pero hindi maubos-ubos. Yung mga presyo ng gulay, bumababa, lahat ginagawa ko bilang ako, kung ano yung magagawa ko. Pero iisa lagi ang nakakalimutan ko. Lumapit sa Diyos at humingi ng tulong. I don't want to be biblical. Kaya lang, ito po kasi yung nagiging inspiration ko simula 2003, nung naging Christian ako. Ito po yung lagi kong nagiging inspiration. Pero lagi ko rin nakakalimutan every time na nagiging busy. So pag sumusumpong yung sakit, bumabalik yung acid, ibig sabihin, tinatawag ako ng Diyos. Anak, nakakalimutan mo na naman ako. Ginagawa mo na naman yung ikaw na naman. And for that, I'm very, very thankful. Dahil sa acid na to, dahil sa infirmities, sa mga problema, mas lalo akong napapalapit sa Diyos. So, ang message ko po sa inyo, every time na magkakaroon tayo ng problema, wag na wag muna tayo makakalimot, lumapit sa Diyos. Because tested to over time. Every time na may problema, pamilya, politika, personal, o kung ano-ano man, showbiz man, katniel man yan, lagi kong pinipilit ayusin yung problema bilang isang tao. Pagkatapos, matatawa na lang ako kasi nakalimutan ko na naman magdasal at lumapit sa Diyos para sa problema. Guess what?
Pagkatapos ko mag-pray, after ilang oras, sinasagot po. Ayun, sa mga hindi naniniwala, baka sabihin, si congressman gusto atawag pastor. Hindi po. Ito po yung experience ko 2020 March. Nagpa-swab test ako, bago po ang COVID noon. 10 days bago lumabas ang result. Nung lumabas ang result, sabi positive. Alam nyo, nung naisip ko, hanggang dito na lang ako, mamamatay na ako, ganito pala kabilis ang buhay. Pero alam nyo saan po ako naging abala? Nawala yung takot na mamatay. Kasi yung mga media, ayan na, nagte-text na, tumatawag na, Congressman, may COVID ka pala, bakit ka pumunta ang Malacanang? Ayan na yung mga Facebook bashers. Papatayin mo si Tatay Digong. Papatayin ka rin namin pag nahawa mo siya. Alam nyo, buong araw nakalimutan ko na may COVID ako. Sinagot ko lang ng sinagot yung media, yung Facebook. Nagpa-interview na ako kay Senator Rafi Tulfo. Pero walang nangyari. At the end of the day, may COVID pa rin ako. Alam nyo, may isang kaibigan ko nag-send sa akin ng video. Trust God in uncertain times. Pinanood ko po yung video. Alam nyo, habang pinapanood ko po yun, naiyak ako. I was very passionate kasi mamamatay na ako. Yan po ang COVID noong 2020, ha? Ngayon, alam nyo na ang COVID, pag nakatsing lang, COVID lang yan. Pero noong March 2020, naiyak na ako dahil mamamatay na ako. At ang saya-saya ko nung napakinggan ko. Alam nyo, nung napakinggan ko yung YouTube video, talaga naman, nagkaroon pa ng commercial kasi hindi pa ako nag-subscribe sa YouTube. Kaya inantay ko pa yung commercial. Anyway, nung pinanood ko yun ang nakalimutan ko, magdasal. Tulungan ako at pagalingin ako at dahil naniniwala akong kaya niya akong pagalingin. Nung nagdasal po ako, after 1 hour or 2 hours, tumawag po si Kevin. Siya po yung staff ko sa Congress. Sir, hinihingi yung number mo ng RITM. Yung po yung nagsaswab test. Alam nyo, nung tumawag sa akin yung director ng RITM, Congressman, we're very, very sorry. Kasi yung result nyo, negative, pero naisulat, positive. Umiyak po ako. At hanggang ngayon, kinikilabutan ako dahil isipin nyo yung Diyos na nagdasal ka lang, na naniwala ka, 1 to 2 hours, sinagot na. Yung media, pinagsasagot ko ng pinagsasagot. Walang nangyayari. So, kaya ito yung testimony ko na hindi ko makakalimutan. Alam nyo, maari siguro sinasabi nyo, ano ba ito? Imbis na proyekto sa Benguet ang sinasabi tungkol sa Diyos. But believe me, this is important. Because the power of prayer, it is the most powerful kahit presidente pa yan. Yan po ang aking sikreto. Kung bakit kinakaya ko yung mga problema ko sa buhay. And I just want to share it with you. Dahil mahal ko kayo. Kaya ko kinikwento sa inyo to. And part 2 na. Tapos na po yung shinare ko, ito po yung secret ko talaga. Yung pagdadasal. Ngayon po part 2, ikwento ko lang po sa inyo. Alam ko po, kapag malayo tayo sa pamilya, malayo tayo sa ating probinsya o sa ating bahay, malungkot. Kasi noong 2019, nag-ikot po kami ni Rafi Tulfo pa lang, Erwin Tulfo pa lang, pumunta po kami sa Dubai, pumunta rin kami dito sa Hong Kong para alamin ang problema ng mga buong kababayan natin na OFW. Iisa ang problema. Malayo sa pamilya, malungkot, hirap pang makakuha ng tulong. Pag may kailangan ka, pagpasa-pasahan ka. Pagkatapos, pag minalas-malas ka, yung tao pa sa consulate, suplado pa o suplada. Kaya nga, pag may ganun, isumbong nyo sa akin. Kahit hindi na muna kay Tulfo, kay Yap na lang muna. Kaya nga po, lagi kong sinasabi, I don't want to be remembered as a congressman kasi mas gusto ko
yung makatulong na makatulong sa tao. At the end of the day, yung mga batas na yan, alam nyo ba, mahigit 1,000 na bill ang pinail ko. Ilan lang ang nakapasa? Malasakit Center, Bayanihan, yung gusto lang ng presidente. Ito ang local bill natin na Benguet dyan, nakapasa sa Kongreso, naipit naman sa politika sa Senado. But if I will not help, hindi ako tutulong sa ating probinsya, gagawin ko lang yung trabaho ng congressman na mag-file ng bill, parang sayang naman, ang layo pa ng pinagbobotohan ng mga kailian natin. Dito, national ang binoboto nyo. Pero yung mga boboto sa atin dun sa Pilipinas, sa probinsya sa Benguet, boboto pa, shadean pa yung pangalan ko, wala rin palang gagawin. So, might as well, ibigay natin lahat sa public service. At ano po ang matutulong ko sa mga kailian natin dito sa Hong Kong o sa ibang bansa? Unang-una, to make sure na ligtas ang pamilya nyo sa probinsya natin. Kasi minsan, nagtatrabaho kayo, multitasking po kayo, nagtatrabaho kayo, tapos iniisip nyo pa yung pamilya nyo, iniisip mo pa yung kapatid mo may sakit. Kaya nga po yung Benguet General Hospital po, nung dumating tayo hanggang nandito tayo, meron po tayong nilalagay lagi na pondo ng gobyerno, mait po yun, para maging libre yung mga indigent patient po. Para kahit pa